bumalik na ang tagapagmana ng pamilya Fu. Talagang kahanga-hanga ang kanyang dating. Balita ko, mamayang gabi ay espesyal na pipili ang lola ng asawa para sa kanya, mukhang. Magkakaroon na magandang palabas. Boss Fu, kumpleto na ang mga tao. Yan he, hinihintay ka NG Lola. Lola, bumalik na ako. Mabuti at bumalik ka. Sa party mamayang gabi, ang mga kilalang tao sa Jiangcheng ay narito para sa iyo. Dapat ka nang pumili kung may angkop para sa iyo. Lola, may iba pa akong gagawin. Sapat na ang pagpapakita ko ang natitira. Ay ipagkakatiwala ko na sa inyo. Tulungan ka ng batang Jiang. Wala kang tutol, DIBA? Sige, susundin ko ang ayos ng Lola. Lola, hinahanap ninyo ako? Xiao Chen, matanda na ang lola, ang katawan ay hindi na rin malakas. Ang tanging hiling ko ay makahanap si Yanhe ng mabuting asawa. Lola, ito. Ang mga ginawa mo nitong mga nakaraang taon, ako ang nagtakip para sa iyo. Kung malaman ng mga magulang mo. Lola, gagawin ka o. Yanhe, maligayang pagbabalik. Mamayang gabi, tayo lang dalawa. Hindi tayo alis hanggat hindi lasing. Lola, ano ang sinabi sa iyo kanina? Wala namang sinabi ang Lola. Inumin montag na. Yanhe, pasensya na. Utos itong lola. Kailangan kong gawin. Jen Yunchen. Naglakas loob kang lagyan ako ng gamot? Yanhe, hindi ako ang Lola. Sabi niya, gusto niyang magkaroon ng apo. Sumunod ka na lang sa kanya. Umalis ka. Nanay, sinaktan ka na naman ba niya? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, hindi ka dapat sumama sa ganitong klaseng tao. Okay lang, ganito naman ang nangyari sa mga nakakatanda. At saka, hindi pwedeng walang lalaki sa bahay. Yan. Noon, ako ang may kasalanan. Ngayon, espesyal akong humihingi ng tawad sa iyo. Yan, inumin mo na. Huwag mong patagalin ang tatay mo. Nanay,
Way, ang Landi Montag. Kung hindi lang kita pinapaboran ni Boss Wang, matagal na kitang pinatay. Gusto mong mamatay? Emgata. Kuya, hulihin mo ang landing iyan. Oo, Tara. Ang ganda ka. Jen Yunchen. Ang lupit mo talaga. Tumigil ka, huwag kang tatakbo. Tulungan mo ako. Hinahabol nila ako. Huwag kang makialam, ibigay mo ang babae. Umalis ka. Habang kaya ko pa. Siege. Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin. Gising ka, pakiusap, tulungan mo ako. Kung mahuli nila ako, patay ako. Pakiusap, gising ka. Layas ka. Kung hindi ka lang gusto ni Boss Wang, matagal na kitang pinatay. Ibinenta ka na ng stepfather mo sa akin. Habang sumisigaw ka, lalo akong nasasabi. Pakiusap, tulungan mo ako. Kung mahuli nila ako, patay ako. Babae, ikaw ang pumasok dito. Pananagutan mo ang ginawa mo. Nadroga ako ni Zhou Yukai. Putang inang Zhou Yukai. Gising ka, okay ba ang tulog mo kagabi? Ayos, ayan he, nagising ka rin. Umalis ka. Alamin mo kung sino ang babaeng iyon kahapon. Sige, ipapahanap ko na ngayon. Siguradong, mahahanap namin ang lahi niya. Sabihan mo ako kung may balita. Kumusta ang nangyari kahapon? Nalaglag si Yanhi, pero tumakas ang babae. Eddie hanapin Montag agad. Opo, Lola. Hoy, Boss Wang, kumusta kagabi? Sabi ko sa iyo. Virgin ong stepdaughter kayo. Malibog ba sa kama? Malibog ka, Zhou Yukai. Binugbog niya ako. Patay ka sa akin. Boss Wang, maayos tayong mag-usap. Walang maayos. Sabi ko sa iyo. Zhou Yukai, kung hindi mo babayaran agad, babaliin ko ang mga kamay at paa mo. Shengyan, hinding-hindi kita patatawarin. Tawagan mo si Shengyan, pawiin mo. Oy, yan. May oras ka bang umuwi ngayon? Ma, marami akong ginagawa. Uuwi ako pagkatapos. Ma, sige na, busy ako. Zia, Wala kang zilbi. Walang kwenta. Namatay ang asawa mo dahil sa iyo. Pakasal ka sa akin. Wala akong pera, wala akong anak, ngayon pati. Anak na babae ay hindi ko na mabawi. Anong pakinabang ko sa pagpapakasal sa iyo? Nanay. Yang hayop na Zhou Yukai. Pinilit ka pang mag-donate ng dugo. Sisingilin ko siya. Yan, huwag na, ang stepfather mo. Sa mga nakaraang taon ay hindi madali, siya lang ang nagpapakain sa ating mag-ina. Kahit papaano, binigyan niya tayo ng kumpletong pamilya.
Nanay, Huwag na. ito ang allowance at tuition fee ko para sa susunod na semester. Kunin mo muna ito. Mahina ang katawan mo, huwag ka na mag-donate ng dugo sa hinaharap. Sige, alam na ng nanay. Lumaki na ang ating yanyan. Marunong nang magmalasakit sa nanay. Tumigil ka. Isang buwan kitang binabantayan. Zoe, babay ka. Ang ginagawa mo? Ano? Ibibenta kita. Akala Montag makakatakas ka? Ngayon din dadalhin kita kay Boss Wong para humingi ng tawad. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa iyo, ngayon itatali kita kung kailangan para madala ka. Illegal ito. Illegal? Mamatay nang ga ako. Wala akong pakialam sa batas. Sumama ka sa akin. Tarantado kang babae ka. Tulungan mo ako, hinuhuli niya ako. Umalis ka ngayon din, kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Ziga! Shenyan, kung matapang ka, magtago ka habang buhay. Kung hindi, pagbabayaran mo ito. Nina, makingat ka kung may problema. Pumunta ka lang sa amin anong oras. Salamat. May multo bang humahabol sa iyo? Bakit ka ganyang tumakbo? Parang ganun na nga. Bakit mo ako tinatawag? May regla ako, nadumihan ang damit ko. Hihiram ako ng sanitary napkin. Sandali lang. Anong nangyari sa iyo? Ang pangit ng mukha mo. Wala, okay lang ako. Medyo pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Yan. Bakit ka nandito? Nanay, Ano yung hawak mo? hindi ako mabuti ang pakiramdam. Tingnan ko kung anong gamot ang binili mo. Ano BA2? Kasal anan ka o. Pasensya na anak. Shenyan, makinig ka sa akin. Ibawat mo yung batang yan. Ma, hindi to basta bata. Dahil pinili ako ng batang ito. Bilang ina niya, aalagaan ko siya ng maayos. Bata ka pa, paano mo alagaan ang bata? Makinig ka sa akin, hindi kita ipapahamak. Ayaw ko. Kung ayaw mo, magpapakamatay ako ngayon din. Ma, alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero itong batang ito ang pinakamahalaga. Sa buhay ko ngayon. Hindi pwede, kailangan mong ipa-abort. Ma, ayaw ko. Ma! Kailangan natin magpa-abort, hindi natin kailangan ang batang ito. Ilan linggo na? Kailangan mong magbayad sa first floor, kunin ang gamot sa second floor. Tapos bumalik ka sa clinic. Salamat, Doc. Pag-isipan mong mabuti, huwag mong pagsisihan. Saan ka pupunta? Shenyan, huminto ka. Salamat sa pagbisita ninyo sa ospital sa gitna ng inyong abalang schedule. Kumusta ang operasyon ng 12 TA hospital natin kamakailan? Ikaf? May promo ang ospital namin ngayon. Binabati kita bilang ika-negatibo, 100 na swerteng pasyente. Libre ang lahat ng serbisyo medical sa buong araw. Hindi na, salamat. Yan. Bakit ka ganyan? Hindi pwede ang batang yan. Ngayon din dapat ipa-abort. Ayaw ko, hindi ako pupunta. Tara na. Hello Lola, nakita ko na yung babae. Maaring buntis siya sa anak ni Yanhi. Pinapa-abort ngayon ng nanay niya. Ano? Bantayan Montag sila agad. Sasabihin ka o kay Yanhe.
Siege. Yan he. Magiging ama ka na, samahan mo akong sunduin ang anak mo. Buntis siya. Anak ko. Kung totoo ito, anong gagawin ko? Kahit ano pa, kailangan kong malaman ang sagot. Si Yunchen ang tumawag sa akin. Nakita niya mismo sa ospital. Bilisan mo at magmaneho ng luxury car. Wangma, dumating ka na. Wangma, bilisan Montag. Yung handmade sheepskin blanket na kinunan sa party noong nakaraan. Ilagay mo sa kotse, huwag mong pabigla-bigla, buntis siya. Nakuha Montag? Ano pang hinihintay Montag? Bilisan Montag. Kung may mangyari sa aking apo, hindi kita patatawarin. Sige na, Wangma. Tawagan mo agad ang luxury store, padalhan nila tayo ng pinakabagong maternity skincare at baby items. Si. Yan, makinig ka sa nanay mo. Hindi mo pwedeng ituloy ang bata ka pa. Marami ka pang buhay na darating. Ma, ito ay laman ng aking laman, hindi ko ito pababayaan. Buntis ka? Malaking balita to. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Demonyo ka, lumayo ka sa akin. Demonyo, ngayon ko lang sasabihin sa iyo kung ano ang tunay na demonyo. Ang halaga mo ngayon ay 500K. Hinihintay ka ni Boss Wang. Ngayon din, alisin ko ang basura sa tiyan mo at ibibigay kita kay Boss Wang. Hindi. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Matigas ang ulo mo, ha? Tingnan natin kung gaano katigas. Yukai, huwag mong saktan si Yan. Anak Montag, Yan. Umalis ka. Ma, Yan, tumakbo ka. may makakatulong ba sa akin? Sino ang makakatulong sa anak ko? Ayokong mawala siya. Huwag. Tigil. Anak, okay ka lang? Ano ba ang nangyari? Hayop ka. Hinayaan mong mangyari ito sa iyo. Sino ka, ba? Anak, huwag kang matakot, nandito na kami. Walang makakasakit sa iyo. Okay. Alam ko na, kayo ang mga kabit ni Shenyang. At ang ina ng kabit, nagpapanggap na tagapagligtas. Ito ay aming pamilya. Ito ay aming sariling problema. Hayop ka, ginagalaw mo ang pamilya namin. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Ang pamilya namin. Anong drama BA? 2? Ako ang tatay niya, anak ko siya. Gagawin ko ang gusto ko. Kahit ang Diyos ay walang magagawa. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Huwag kang magpanggap, anak ko siya. Itali siya at dalhin sa presinto. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Ako ang tatay niya. Sino ang may lakas ng loob? Chen Mai, pinapanut Montag lang sila. Magsalita ka, Chen Mai. Dahil tatay mo siya, dahil sa mga taong pinag-aruga ka niya, patawarin mo na siya. Huwag mo siyang ipadala sa presinto. Nanay, karapat-dapat siya dito. Nagkamali siya. Bibigyan siya ng batas ng nararapat na parusa. Nanay, pakiusap. Patawarin mo na siya. Kung hindi, luluhod ako hanggang sa hindi ka na tumayo. Bilang isang ina, hindi ba't dapat mo protektahan ang sarili mong anak? Ang ganitong lalaki, hindi karapat-dapat na ipagmakaawa mo. Lola, ako na ang bahala dito. Umalis ka muna. Tumayo ka. Hindi, kung hindi mo siya patatawarin, luluhod ako. Hanggang sa patawarin mo siya. Nanay, sa loob ng maraming taon, sinaktan ka niya, nagsugal. Nangutang sa loan shark. Ikaw, nagbenta ka ng dugo para bayaran ang utang niya. Nanay, ako ang tunay mong anak. Kanina, muntik na niya akong ipagbili. Nanay, sabihin mo sa akin. Gusto mo ba ang tunay mong anak? O ipagtatanggol mo pa ang hayop na ito? Wala akong choice, nanay. Sa hinaharap, siya ang kasama ko. Siya lang. At soccer, noon pa man. Ang asawa ay sumusunod sa asawa. CJ, naiintindihan ko na. Irerespeto ko ang desisyon mo. Pakiusap. Palayain mo siya.
Dalhin mo na ako. Ayaw ko nang manatili dito. Sige, dadalhin kita. Putulin ang mga kamay niya. Pakiusap, palayain niyo na siya. Ang keme kao. Umuwi na tayo sa bahay, dahan-dahan lang ang pagmamaneho. Huwag masyadong maalog, ipaghanda ang private doctor sa bahay. Ang dumi-dumi ko. Baka madumihan ang kotse na ito. Kung madumihan, itapon na lang, walang problema. Drive na. Salamat. Nakatayo si Yanhe at ang batang ito. Ang ganda ng pagkakatugma, Lola, mapapanatag ka na. Maligayang pagdating sa bahay, Ginoo at Ginang. Huwag kang kabahan, bahay mo ito. Anak, maligayang pag-uwi. Salamat, Lola. Sa susunod, huwag mo nang tawaging Lola, tawagin mo na lang akong Lola. Halika, Salamat, Lola. umupo ka. Huwag na, kaya ko ito. Ginang, buntis ka ngayon, ang mga bagay na ito. Kami na ang bahala. Walang malubhang problema sa kalusugan ni Michelle. Natakot lang ng kaunti. Kailangan ng maayos na pahinga. Pero, hindi gaanong stable ang kalagayan ng bata. Marahil dahil sa naapektuhan ng emosyon, inirekomenda na sa susunod na panahon. Magpahinga ng maayos, iwasan ang matinding aktibidad at emosyonal na pagbabago. Hindi pwedeng mangyari iyan. Ito ang panganay na apo ng pamilya Fu. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong problema. Yanhe, sa susunod na panahon, dapat mong alagaan si Yanyan nang walang pag-alis. Hindi na siya dapat magdusa pa. Huwag kang mag-alala, Lola, ayusin ko ang lahat. Yan. Ikaw ngayon ang pinakamahalaga sa pamilya Fu. Hindi ka dapat mapagod. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng maayos sa panahong ito. Manatili ka na lang sa bahay. Huwag kang mag-alala sa anuman. Lola, hindi naman kailangan ng ganoon kaselan. Paano naging selan iyan, ikaw ngayon? Ang pinakamahalagang tao sa pamilya natin. Makinig ka sa Lola, magpahinga ka, ibang bagay ay ako na ang bahala. Boss Fu, Mrs., pabati sa inyong walang hanggang pagmamahalan. Maligayang kasal. Ganito na lang ako nagpakasal. Sa lalaking ito na minsan ko lang nakita. Tara, uwi na. Nazen ang marriage certificate? Ang ganda. Ilagay mo ito sa safety deposit box. Siguraduhin maayos ang pag-ingat, Sage. Miss. Halika, Yan. Ito ang inihanda ng lola para sa iyo. Tignan mo kung may nagustuhan ka, at itong mga gamit para sa sanggol. Pinakamahusay na brand para sa ating apo. Hindi pwedeng magtiis kahit kaunting hirap. Lola, ang gastos mo naman. Hindi ito gastos, ikaw ang asawa ng apo ng pamilya Fu. Ito ay regalo ko para sa iyo at sa anak mo. Ito ay pagmamahal ng Lola mo, tanggapin mo na. Pumili ka, tingnan mo kung may nagustuhan ka. Lahat ito ay mga bagong labas na damit. Hindi pa ako nakakabili ng ganito karaming magagandang damit dati. Hindi rin ako marunong pumili. Kawawa naman, ang dami mong pinagdaanan. Ngayon, asawa ka na ng apo ng pamilya Fu. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang, bibilhin ko para sa iyo. Lola, ang bait mo sa akin.
Pamilya tayo, sino pa ang pagmamalasakitan ko kundi ikaw? Ito ay heirloom na bracelet ng pamilya namin, para lang sa mga babae. Ngayon, ibibigay ko na ito sa iyo. Lola, hindi pwede. Masyadong mahal ito. Hindi ko kayang tanggapin. Pagkakasal mo sa pamilya Fu, asawa ka na namin, isang bracelet lang ito. Anong hindi mo kayang tanggapin? Kunin Montag na. Kapag binigay ng nakatatanda, hindi dapat tanggihan. Ibinigay ito ng lola mo, tanggapin mo na. Tingnan mo, ang ganda di ba? Ay, parang gutom na ako, Yanhe. Ikaw na ang magluto ngayon. Para naman makapagpahinga kami niyan yan. Lola, ako na ang magluto. Hindi, bilisan mo. Gusto mo bang mamatay kami sa gutom? Bilisan Montag. Sa pamilya namin, natural lang na lalaki ang nagluluto. Mas magaling ang lalaki sa pagluluto, ang babae. Hindi dapat magluto, baka tumanda, masira ang balat. Hindi nagaganda. Lola Shinyan, kain na. Lola, tulungan ko kayong maghanda. Anak, hindi pwede. Kapag tinulungan mo kami ngayon, sa iyo na ang trabahong ito palagi. Ang mga babae sa pamilya Fu, hindi gumagawa ng ganito. Tama ba Yanhe? Tama-tama, kung ano ang sabihin ng lola, iyon ang susundin. Hayop ka. Tamat ka talaga. Bumilis ka. Magluto ka na. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang mahalin ng walang kondisyon ang isang babae. Huwag puro gulay, kumain ka rin ng hipon para balanse ang nutrisyon. Salamat, iniligtas mo ang bata sa akin. Hawakan mo ang susi, bukas mo na sila palayain, Sage. Lola, Siguro, sa labas na lang ako matutulog. Pinapayagan tayo ng lola na magkatabi matulog. Pero pinaghirapan ko ito. Hindi mo pa ba maintindihan? Huwag kang mag-alala. Kahit gaano ako kagutom, hindi ako gagawa ng masama sa isang buntis. Kukunin ko lang ang unan. Ikaw ang amo. Ikaw ang matulog sa kama, ako sa sahig. Maintindihan ko ba na inaanyayahan mo ako? Sige, hindi na kita bibiruin, gabi na, matulog ka na. Esan, Sa tabi mo ako matutulog kung may mangyari man sa gabi. Tawagin mo lang ako. CJ. Fuyanhe, kahit na dahil lang ito sa anak ko sa tiyan mo, kaya mo ako pinagbibigyan. Dapat pa rin kitang pasalamatan. Shinyan, salamat sa pagdating mo sa buhay ko. At sa pagbuo ng ating magkasamang anak. Tingnan mo, ilang palayok na ang nasira mo, sinabi ko na sa iyo. Kaunting asin lang, masama sa buntis ang maalat. Ito ba ang kinain mo ng buntis? Paano mo nagawa ito? Lola, hindi ako magaling dito. Maaga mo pa akong ginising. Kung hindi ka magaling, matuto ka. Para ito sa asawa at anak mo. kung hindi ka mag-effort, sino pa? Sige, matuto na lang ako. Kung hindi ka magaling, gawin mo ng maraming bises, sasabihin mo. Magaling ka sa lahat, bakit sa paggawa ng pagkain para sa buntis? Ang hirap-hirap. Ikaw, inumin mo lahat ito. Huwag mong sayangin, Sage, panoorin mo ako. Sa susunod, huwag mong sasabihin na taga-Fu ka. Hindi ka marunong magluto, noong panahon, ng lolo at tatay mo. Magagaling silang magluto, kahit ang nanay mong mapili. Pinuri sila, sabi ko, nahihiya ako sa iyo. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung swerte ka lang. Nakapag-asawa ka pa. Sige, bantayan mo muna ang kalan. Anak, kain na. Eto na. Simpleng almusal lang, bakit ang daming klase? 2 tao ka ngayon, kailangan ng masustansyang pagkain, yung iba. Kahit hindi magaling magluto,
may puso naman, ito ay kanyang pinaghirapan kaninang umaga. Lola, huwag mo naman akong pagalitan. Yanhe. Salamat. Hindi ko alam kung anong lasa ang gusto mo. Tingnan mo. Ginawa ko ang bawat isa, ito. Ang pagkain na ginawa ni Yanhe para sa iyo habang buntis ay napakamasustansya. Nasunog pa ang kanyang kamay dahil dito. Lola, nasaan ang first aid kit sa bahay? Napabagabag ka na agad, ha? Wangma. Kunin mo ang first aid kit para sa apo ko. Dumating na. Medyo masakit ito, tiisin mo. Bakit kaya mabilis ang tibok ng puso ko? Kaya ba dahil sa kanya? Si Yanhe, simula bata pa ay makulit na. Umakyat sa puno para kumuha ng itlog ng ibon. At nahuhuli pa ng isda sa ilog. Walang problema sa kanya. Lola, bakit wala ng kasunod? Yan. Ang hirap ng buhay ni Yanhe sa mga nakaraang taon, ang kanyang mga magulang. Noong bumalik sila para sa kanyang kaarawan, sa daan, nagkaroon ng aksidente. Pareho silang namatay nang dumating ako. Huli na ang lahat mula noon. Naging tahimik na si Yanhe. Ayaw na niyang magdiwang ng kaarawan at naging seryoso na rin siya. Minsan natatakot pa ako sa kanya, pero ngayon nagpakasal na siya at magkakaanak. Ibig sabihin mahalaga ka sa kanya at kaya mo siyang baguhin. Pwede bang ipangako mo sa Lola? Na hindi Montag iwan si Yanhe? Lola, dumating na ang family doctor. Yan, pag-isipan Montag mabuti. Ang sinabi ng Lola, kitang-kita ng Lola, gusto ka talaga ni Yanhe. Kung hindi, hindi ka niya pakakasalan. Lola, hindi maganda ang kalagayan ng inyong kalusugan. Mas mabuti kung magpa-hospital kayo ulit. Hintayin ko na lang ang apo ko, huwag na ang ospital. Lola, kung ganito, Tama na, huwag mo na akong pilitin, alam ko ang ginagawa ko. Samahan mo ang doktor palabas, doktor dito po. Lumabas ka na, huwag kang magtago. Lola, ang kalagayan ng inyong kalusugan, alam ba ni Yanhe? Hindi ko pa sinasabi sa kanya, itinatago ko. Pangako Montag es Lola, ha? Pero Lola, ganito ka. Ayokong mahiga sa operating table, parang hayop na papatayin. Ganoon, parang hayop na rin. Gusto lang ng Lola na maganda ang pag-alis, iyon lang ang hiling. Tulungan Montag ang Lola, ha? Lola, susundin ko kayo. Narito ang lahat ng kailangan mong datos. pwede ko bang sabihin na, may gusto ka kay Shenyang? Kung hindi, ikaw, isang puno na hindi namumulaklak sa 1,000 taon. Bakit bigla kang nag-iimbestiga sa nakaraan ng isang babae? Kailangan ko bang magulat sa iyo sa mga ginagawa ko? Kung magsasalita ka pa, ipapadala kita sa Africa para magmina. Naku, PABF 2? 3 araw, 9 na bises na gutom. Lasing nanga, nananakit pa. Sabihing hayop siya, insulto pa yon. Ang salitang hayop. Ikaw na ang bahala dito. Ipagkakatiwala ko sa'yo, huwag kang mag-alala. Saan ka pupunta? Uwi, magluluto para sa asawa ko. Ha? Di ba't ikaw yung nagmamalaki na, di matutulog hanggat di natutulog ang buwan? Workaholic ka, di ba? Ang salitang umuwi para magluto. Parang hindi bagay ese, yaw. Ikaw na ang bahala sa mga dokumentong ito, may shares ka naman sa kumpanya. Diyos ko, walang katarungan ang taong to. Tumahimik ka. Kung mag-iingay ka pa, ipapadala kita pabalik sa Gem family. Naniniwala akong masaya ang pamilya mo na makita kang bumalik sa Gem Corporation. Ito ang resulta ng pagkakaroon ng maling kaibigan. Maling kaibigan talaga. Ha? Bakit ang clumsy mo? Nadulas lang ako. Dapat mas maingat ka sa susunod.
Alam ko na. Lumabas ka muna, magpapalit pa ako ng damit. Zoe, bukas alis ako kasama ang misis ko. Dalhin mo ang mga tao sa bahay, siguraduhin protektado ang kwarto. Huwag mong hayaang masaktan o mabangga siya. Opo, Boss Fu. Kung gusto mo, pasok tayo at tingnan. Ang kinikita kong pera. Para lang sa'yo at sa baby natin. Pero hindi naman galing sa hangin ang pera mo. Ate, parang nagiging estranghero ka naman sa pagsasabi niyan. Kahit buwan sa langit ang gusto mo, ay itong kunin ng asawa mo gamit ang kamay lang. Sobrang lakas ng superpower niya. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Mukhang gusto mo talagang bumalik sa Jiang Corporation. Ate, tignan mo siya kapag wala ka. Ganito siya mang-api sa akin. Jen Yun Chen. Sige na, mali ako. May gagawin pa ako. Alis na ako. Gusto mo pa bang tingnan? Tingnan natin yung para sa baby. CJ. Maganda tong set na to. Ano sa tingin mo? Kahit ano ang piliin mo, maganda yon. Naniniwala akong magugustuhan din ng baby. Kunin na natin ito. Pumili tayo ng matching outfit para sa bata. Maganda yung set na yon. Ang ganda nga, pero gusto ko rin tong set na to. Kunin na natin lahat. Isang anak lang naman tayo, kaya ba niyang isuot lahat yan? Palitan na lang ng madalas, huwag ka nang mag-alala. Ipak mo na lahat ng nasa banda roon. At yung pulang gown sa tabi ng bintana, isama mo na rin. Halino sa bahay. Siege, Sir. Bakit mo binili to? Alam kong gusto mo, kaya binili ko. Kasi, ikaw ang pinakamahalaga, hindi yung bata. Fuyanhe, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Parang panaginip lang ang lahat. Pero sana, hindi na ako magising. Sana habang buhay na to. Asawa kita, sino pa ba ang mamahalin ko kundi ikaw? Ano to? Para sa iyo. Fuyanhe, kung ganyan ka pa, baka mahulog na talaga ang loob ko sa'yo. Handa na ang lahat ayon sa bilin mo. Yak na hindi na makakagulo si Zhao Yukay. O makakasakit kay Chenmi. O makakaboder kay Shengyan. Kung wala nang iba, alis na muna ako. Mion PA. Tinawag ni Lola. Tinanong, Anong plano mo para sa birthday ni Mrs.? Hindi mo takpi alam? birthday ng asawa mo. Ano ba ang kailangan sa birthday ng babae? Bag, pampaganda. Bulaklak, at romantic na candlelit dinner. Ikaw na bahala mag-ayos. Ako? Asawa mo yan? Hindi ko responsibilidad yan. Asawa ko ba o asawa mo? Parang gusto niya ng sunflower. Orderan mo ako ng bakwet. Yung iba. Siguro inayos na ni Lola. Para sa'yo, Para sa akin, bakit mo ako binigyan ng bulaklak? birthday mo ngayon. Nag-research ako. At alam kong gusto mo ng sunflower. Kaarawan, ilang taon na akong hindi nagdiriwang ng kaarawan. Ganito pala ang pakiramdam kapag naaalala at pinagdiriwang ang iyong kaarawan. Ngayon ay iyong kaarawan. Siyempre ito ang pinakamalaking kasyahan sa bahay. Yan. Ito ang bahay na inihanda ni Lola para sa iyo. Ang pangalan ay nailipat na sa iyong pangalan. Patungkol din sa mga shares sa kumpanya. Lola, masyadong mahalaga ito, hindi ko ito matatanggap. Ikaw ang celebrant ngayon, ikaw ang masusunod. Kung hindi mo ito tatanggapin, magagalit si Lola. Tanggapin mo. Salamat, Lola. Anak, tiyak na bibigyan ka namin ni Mommy at Daddy ng masayang pamilya. Anong nangyari sa'yo? Wala. Boss Fu, narinig ka o nasi thinking. Ay babalik na ngayon. Talaga? Kailangan nating magkukwentuhan ng matagal. Bigla na lang siya nawala noon papuntang London nang walang paalam. Siguro ngayon ay babalik siya para kay Yan. Hindi natin masasabi, noong araw ay sikat ang kanilang pagmamahalan. Sino ba ang hindi nakakaalam? Hindi ba siya ang White Moonlight ni Yan?
Sabi ng mga lalaki, ang white moonlight ay forever na pula. Ako at si Wenking ay tapos na noon pa. Ngayon ay may pamilya na ako kung magsasalita pa kayo ng ganyan. At marinig ng aking asawa. Hindi ko kayo patatawarin. Nasa baba ako naghihintay sa iyo. Umuulan, pinapunta ako ni Lola para sunduin ka. Sige, mag-enjoy kayo, alis na ako. Ang lahat ng gastos ngayong gabi ay sa akin na. Ang aking asawa ay naghihintay sa akin sa baba. Boss Fu, ngayon ay naging underdesaya ka na. Matagal ka na bang naghihintay? Hindi, kakadating ko lang. Sa susunod, direktang hanapin mo na lang ako. Huwag ka nang maghintay ng matagal. CJ, Lumapit ka sa akin, huwag mong hayaang mabasa ka ng ulan. Imbestigahan mo ang babaeng kasama ni Fuyanhe. Ang ating boss Fu ngayon ay parang hindi na nagpupunta sa opisina. Mag-ingat ka, huwag kang mahuli. Kung hindi, siguradong pauwiin ka. Tutu, narinig ka o. Na ikaw ang nagsabi kay Wenping, malas mo. Kung malaman ni Yanhe na ang kanyang minamahal ay may problema, siguradong wala ka na. Oo nga. Si Wenping ay tapos na noon pa. Si Yanhe ay kasal na, ikaw lang ang hindi pa nakaka-move on. Si Fuyanhe ay dapat na akin, noon pa man. Sa hinaharap, akin din ito. Sa totoo lang, mas magaling ang aming yanyan. Karaniwan, kahit tawagin namin siya, hindi siya umuwi. Lola, may ano ba sa mukha ko? Wala. Napakaganda kasi ng aming yanyan, Lola. Napatulala ako sandali. Lola, huwag mo nang asarin siya, mahiyain siya. Uwi muna kami sa kwarto para magpahinga. Sige, Lola, magpahinga ka na rin ng maaga. sige. Paano ba dapat manligaw sa isang babae? Yan he. Parang may multo kang sumapi. Ang daldal mo, tutulungan mo ba ako o hindi? Kung humihingi ka ng tulong, dapat may respeto ka. Tingnan mo, ganyan ba ang paghingi ng tulong? Hoy, tita. Balita ko ay gusto nang bumalik ni Jang Yun-chen. Yan he. Tutulungan kita, sige na. Maniwala ka sa akin, epektibo ito. Lahat ng naging girlfriend ko, ganyan ang paan. Miss, nalaman na namin. Ang babaeng ito ay si Shengyan. Asawa siya ni Boss Fu. Graduate in South River University. Balita ka o. Anong balita? Sabihin mo na. Balita ko, buntis na siya sa anak ni Boss Fu. Ano? Lumabas kayong lahat. Oy, Tulungan mo ako sa isang bagay. Pwede bang ipahinto ang driver dito? Ayokong makita ako ng iba at magsismisan. Sige, sunod sa'yo. Para. Bakit ka pumunta sa school? siya yun. Hindi ko akalain na ganyan pala siya. Huwag kang magpadala sa itsura niya, balita ko. May nagpapaalaga sa kanya, ano, totoo. Hindi mo ba nakita ang mensahe ko? Hindi ko nakita, ano ba? May gumagawa ng tsismis tungkol sa'yo, sinasabing may nagpapaalaga sa'yo. May nagpapaalaga sa akin. Puno ng tsismis tungkol sa'yo ang forum ng school.
Ano to? Si Fuyan Hitu. Ito yung tatay ng anak sa sinapupunan ko. Siya ang naghatid sa akin ngayon sa school. Ha? Huwag mong paparinig sa kanila. Ayos asya niyan, kahit nakapangasawa ka na ng mayaman. Huwag mo kalimutan ang bestie mong. Malapit man o malayo. Hindi naman. Wala pa sa plano ang relasyon namin ni Fuyanhe. Saka, mahigpit sa pamilya nila ang usapin ng anak. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pag ipinanganak na ang anak ko. Huwag kang masyadong mag-alala, at least. Buntis ka sa anak ni Boss Fu. Dito nakatira ang Shenyang na yon? Ikaw si Juyukai? Ang ampon ni Shenyang. Zino ka? May paraan ako para pagdusahin si Shenyang ng husto. Gusto mong subukan? Kung kaya mong ibigay sa akin ang 5 milyon, baka gusto kong subukan. Ito ang 2 milyon na down payment. Kapag nagawa mo ng maayos ang trabaho, ang natitirang 3 milyon, ibibigay ko ng buo sa'yo. Dagdagan pa kita ng 1 milyon bilang bonus. May pera na ako. Segish, ano ang gusto mong gawin ko? Gamitin mo itong cellphone para makipag-ugnayan sa akin. Ano ang kailangan kong gawin? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon talaga malalagot ka. Sa ganitong oras dati, hindi ba sinusundo mo na si Shenyang? Bakit nandito ka, PA? Wala ka bang ginagawa? Balik ka na lang kaya sa Gen Corporation. Hindi. Ang ibig kong sabihin, nagpa-reserve ako ng restaurant para sa'yo. Samahan mo si Shenyang. Sa romantikong candlelight dinner. Hindi mo ba sinabing liligawan mo si Shenyang? Ito ang pinakasikat ngayon sa mga kabataan na paraan ng dete. Ipadala mo sa akin ang lokasyon ng restaurant. Pagdating mo, dahan-dahan kang umupo. Okay na. Yanhe. Salamat. Ano ang dapat mong tawag sa akin? Yanhe. Isip ka ng tawag na hindi pa nagagamit ng iba. Ayan. CJ. Hindi na kita bibirwin. Pero gusto ko yan, tawagin mo ako ng ganyan palagi. Kain na tayo. Ang lambing ni Fuyanhe sa akin. Mahirap talagang hindi siya mahalin. Miss, kumakain ang candlelight dinner sina Boss Fu at Shenyang. Ano? Si Fuyane? Kumakain ng candlelight dinner kasama yung kit na yon? Juyukai. May van sa harap ng bahay mo. Bangain mo si Shenyang. Ingat. Okay ka lang. Okay lang ako. Salamat. Anong salamat? Dapat lang kitang protektahan. Shenyang. Nahimatay ang pasyente dahil sa shock. Kailangan niyang magpahinga pagising. Wala pang 3 buwan ang bata. Kaya kailangang maging maingat kailan siya gigising. Madali lang, pero huwag mo siyang bigyan ng stress. Baka makunan siya. Sige, naintindihan ko. Kawawang bata. Ang dami mong pinagdaanan, Yanhe. Kailangang mahuli yung gumawa nito. Yunchen, tulungan mo akong imbestigahan. Sino yung bumangga kay Shenyang? Miss,
Neligtas ni Fuyanhi si Shengyan. Ano? Neligtas ni Fuyanhi si Shengyan. Walang kwenta ka, hindi mo magawa ng maayos yung simpleng bagay. Kasalanan ka, UBA? May lalaki sa tabi ni Shengyan. Hindi siya umaalis sa kanyang tabi. Paano ko siya atakihin? Shengyan. Swerte mo sa pagkakataong ito. Anak, nagising ka na. Nababahala na ako. Lola, anong nangyari sa akin? Naaksidente ka, buong gabi kang inalagaan ni Yanhe. Pinauwi ko siya para magpahinga, baka mapagod siya. Lola, ang bait ninyo sa akin. Anak, sino pa ba ang alagaan ko kundi ikaw? Kasal na kayo ni Yanhe, asawa ka niya. Walang dahilan ang lola para hindi ka tratuhin ng maayos. Lola, mas okay na ako ngayon. Siguradong pagod ka na, maaga kang umuwi at magpahinga. Susunod ako sa'yo, lola. Magpahinga ka ng maayos. Babayaran kita mamaya, Lola. Yunchen, bakit ka nandito? Hindi mo ba ako anyayahan na pumasok at umupo sandali? Vin King, ang pagbangga kay Shengyan. Ikaw ba ang gumawa? Oo ako. Ano naman? Dadakpin mo ba ako at dadalhin sa harap ni Fuyanhe? Alam mo, Takpeng, galit na galit talaga si Yanhin gayon? Sinusuri niya na mabuti ang pangyayaring ito. Buti na lang ako ang may hawak nito. Kung iba ang nag-asikaso, baka delikado na ang kalagayan mo ngayon. Ano na yon? Nandito ka ba para pasalamatan kita? Jiang Yunchen. Magkasama kami ni Yanhe mula pagkabata, malapit ang loob. Bakit si Shengyan ang napangasawa niya sa huli? Lahat sinasabi sa akin na siya ang magiging asawa ko. Pero noong nahirapan ang pamilya Fu, ikaw ang umalis. Ikaw ang nagsabing iniwan mo siya. Anong kapatan mo ngayon para sabihin ang mga yan? Wen King, tumigil ka na. Huwag ka nang magbulag-bulagan. Nag-isip ako at desidido akong umalis. Yanhe. Hindi ko kayang isugal ang buong buhay ko para dito. Wen King. Ang hiling ng lola ko bago siya nagkasakit ay makita akong mag-asawa. Pwede ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, han ka bang isugal ang buong buhay mo? O sa tingin mo, dapat kong harapin ang isang relasyong walang kinabukasan at isakripisyo ang lahat para sa sarili ko? Vin King, bahala ka na sa buhay Montag. Kung hindi ko siya agad nahuli, matagal na siyang tumakas. Ikaf, bakit ka nandito? Bakit mo binangga si Shengyan? Sino ang nag-utos sa'yo? Walang nag-utos sa akin. Ayaw ko lang sa kanya. Eh saan galing ang pera sa bank account mo? Ayaw mong magsabi ng totoo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Sinabi ko na, walang nag-utos sa akin. Matigas ang ulo mo. CJ, ituloy mo. Bakit mo ako gustong patayin? Shengyan, nakamali ako. Patawarin MOAKO. Sa ngalan ng nakaraan, patawarin mo na ako. Nang saktan mo ako, bakit hindi mo naalala ang nakaraan? Hindi kita palalampasin. Hindi ka na niya sasaktan ulit. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Huwag kang matakot, nandito ako, walang makakasakit sa'yo. Dalhin siya sa bilangguan at asikasuhin ng mabuti. Opo. Umuwi ka at magpahinga ng mabuti. Ang mga susunod na bagay, ako na ang bahala. Ihatid ang misis at pagpahingahin ng mabuti. Opo. Alam ko na kung sino ang nasa likod nito. Zeno? Kahit na siya ay kasama nating lumaki. Pero kung siya ay mangahas na saktan si Shengyan, hindi ko ito palalampasin. Ito ay dahil sa kanyang mga ginawa. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya palalampasin. Ano ito? Boss Fu. Nag-aalala ulit tungkol kay Shengyan. Paano siya pasayahin? Medyo malungkot siya ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Bumili ng bag,
Iba't ibang klase ng bag. Gusto ng mga babae yan. Magugustuhan ni Shengyan yan. Talaga? Kahit anong sabihin ko, wala ring saysay, ikaw. Subukan mong bumili ng isa, malalaman mo. Sige, gagawin ko ang sinabi mo at saka. Doon akong magkakasa. Gusto kong mag-propose kay Shengyan. Ikaw, sa wakas nagising ka na. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya bumili ako ng iba't ibang klase. Sana magustuhan mo. Wala pang ibang gumawa nito para sa akin. Ano? May nagawa ba akong mali? Siyempre, hindi. Naiiyak lang ako sa tuwa. Tangga, basta gusto mo. Ang bait mo talaga sa akin, minsan. Parang hindi ako makapaniwala na totoo ito. Ito ay simula pa lang. Mas magiging masaya pa ito. Yan he. Salamat. Ngayon, nais kong makipag-usap sa iyo. Tungkol sa kasal ni Yanhe at Yanyan. Ikaf. Nais mo bang pakasalan ng aming Yanyan? Sie Boss Fu? Oo. Gusto ko talaga si Yanyan. Ang tibay niya, parang ako noong bata pa. At. Sa pamilya namin Fu, walang diborsyo, pagkamatay lang. Kaya. Pwede kang maging kampante sa pagpapakasal ni Yanyan. Kay Yanhe. Medyo naguguluhan ako. Biglan ito. Para sa akin, hindi ito biglaan. Si Yanyan ay responsableng bata. Pero hindi madali ang kanyang nakaraan. Lalo na yung kay Juyukay. Alam ko na lahat. Pasensya na. Hindi ko na alagaan ng maayos si Yanyan. Mabuti at alam mo. Magiging. Asawa na si Yanyan ng pamilya Fu. Sanay igalang mo. Siya ng lubos. Kalimutan na ang nakaraan. Kung gagawan mo pa rin siya. Nang masama, huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Hindi na pumaulit. Gagalangin ko ng lubos si Yanyan. Pwede nating pag-usapan ang venue. Ang tungkol sa inyo ni Yanyan. Alam ka una. Malaki na ang mga bata. May sarili silang isip, dapat nating hayaan. Huwag pilitin sa ayaw niya. Tama po kayo. Mali ako. Sana'y tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Responsableng bata si Yanyan. Karapat dapat siya sa mas magandang buhay. Ingat po, hindi ko po makakalimutan. Ang sinabi niyo ngayon. Anak, umiyak ka na lang. Gamitin mo ang balikat ko. Lola, pasensya na. Nawalan ako ng kontrol. Anak, huwag kang mahiya. Lahat tayo. Ay ipinanganak sa iba't ibang pamilya, hindi ito kasalanan. Tingnan Montag. Magiging asawa ka na ng pamilya Fu, biyenan mo na. Kalimutan na ang mga masasamang alaala. Lola, salamat sa pagmamalasakit mo sa akin. Pamilya tayo, sino pa ang alagaan ko kundi ikaw? Kapag may problema ka, sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa iyo. Tama na, huwag ka nang umiyak. Kapag ikakasal ka na kay Yanhe. Dapat maganda ka, huwag mamula ang mga mata sa pagiyak. Alam ko, salamat Lola. Sige. Lalabas muna ako. Darating na si Yanhe. Hintayin Montag muna siya. Shengyan, papatayin mo ba ang asawa mo? Pasensya na. Baka mas mabuti pang matulog ka na lang sa study room. Grabe naman ito sa akin. Sabi ng doktor, hindi pwede magtalik sa loob ng 3 buwan, tiisin mo na lang. Sabay na tayong matulog, pangako hindi ako gagawa ng masama, pwede ba? Hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Sige, susundin kita. Pero dapat bayaran mo ako. Anong bayad yun? Ito pa lang ang interes, yung natira pagkatapos ng 3 buwan. Anong ginawa mo kay Shengyan? Paano nalaman ni Fu Yanhe? Vinking, magising ka nga. Kahit pilitin mo pa, hindi sa'yo ang hindi para sa'yo. Pilitin? Walang ga akong chance na pilitin. Paano mo nasabi na hindi akin si Yanhe? Vinking, bakit mo sa pinipilit? Bago pa magalit ng todo si Fu Yanhe. Tumigil ka na, pag nagalit na talaga si Fu Yanhe.
Hindi mo kakayanin ang mga consequences. Hindi ako takot. Ano naman kung magalit si Fuyane? At least sinubukan ko. Hanggat hindi ko nakukuha si Fuyane, hindi ako susuko. Wen King, huwag ka nang magbulag-bulagan. Naghahanap na ng venue si Fuyanhe para sa kasal. Hindi kanya bibigyan ng kahit anong chance. Ano? Naghahanap siya ng venue para sa kasal. Oo. Mahal na mahal ni Yanhe si Shengyan. Pagmamahal. Ano ba ang pagmamahal? Anong benepisyo ang makukuha niya kay Shengyan? Pangkaraniwan lang siya, sobrang ordinaryo. Wala sa isip ni Yanhi ang mga benepisyong yan. Ang mahalaga sa kanya ay kung mahal siya ni Shengyan. Alam mo naman pala, bakit ka pa nagpupumilit? Ayoko tanggapin. Bakit siya ang nakakuha kay Yanhe? Ako hindi? Wen King, Tumigil ka na kung magpapatuloy ka pa. hindi lang si Yanhe. Pati ako ay madi-disappoint sa'yo. Disappointed? Eddie disappointed. Hindi ako takot, kahit sino pa ang madisappoint sa akin. Lumabas ka. Ano? Nalahati ang halaga ng stocks namin. Fuyane. Hinayaan mo lang na ganyanin mo ako. Wen King, may oras ka pang huminto. Huwag mo nang ipilit pa. Mas marami ka lang mawawala. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis. Pumunta ako kay Wen King. Oo. Yung venue ng kasal na hinanap mo para sa akin last time, kamusta na? Gusto ko ng formal na kasal para kay Shengyan. Dahil sa buhay niya, siya lang ang magiging asawa ko. Kung may mang-api sa kanya, hindi ko siya patatawarin. Hindi ka, Beata? Halos patay na ako. Pinapahanap mo pa ako ng venue. Pumunta ka sa kumpanya para magtrabaho o umuwi para magmana. Ikaw na bahala. Hindi ikaw ang ikakasal kay Shengyan. Hindi naman ako. Bakit mo ako tinatanong? Tanungin mo si Shengyan. Paano ko malalaman kung ano ang gusto ng asawa mo? Ano ang gagawin ka o? Kung wala kang ginagawa, pag-isipan mo ng mabuti kung hindi mo magagawa. Babawasin ko ang year-end bonus mo. Sige. Nakakainis ka talaga. Talagang alis ka na? Tapos na ang defense ko. Sabi ni Yanhe delikado sa dorm, kailangan kong umuwi. Sige, wala namang problema. Mas mabuti na rin umuwi ka. Heto, regalo ko sa iyo, buksan mo. Yan. Talagang pinasok mo ako sa Fu Corporation. Mahal na mahal kita, bestie. Talagang bagay sa iyo ang pagiging misis ng Fu Corporation. Huwag mo namang ganyanin, nakapasok ka dahil sa kakayahan mo. Na-aksidente lang na nakita ko ang resume mo. Irerekomenda kita. Kahit ano pa, salamat. Magiging bestie tayo habang buhay. Huey, yan. Upo ka. Yan. Lola, Mama. Yan. Tulungan mo akong pumili ng alahas. May kakasal na 2 araw pa lang. Matanda na ako, hindi ko na alam kung ano ang uso ngayon. Anong style ang gusto mo? Sige, titingnan ko. Maganda ito, ang konsepto ng designer ay pagmamahal sa isang tao. Magandang simbolo. Talagang maganda, bagay na bagay sa mga kabataan. Tingnan mo, ang ganda ng panlasa ni Yan. Oo nga. Laging maganda ang panlasa ng aming Yan. Kukunan ko ng litreto si Yanhe para makita rin niya. Ang ganda ng panlasa ng kanyang magiging asawa. Yanhe. Huwag kang masyadong magpagod, dinalhan kita ng pagkain. Bakit hindi ka nagpaalam ng maaga na pupunta ka? Pwede kong ipasundo sa driver ang sasundo sa'yo. Hindi na ako bata, ilang hakbang lang ito. At saka, gusto kong ako mismo ang magluto para sa iyo, para hindi ka laging kumakain ng takeout. Ang sarap mong kasama, ayaw ko na magtrabaho. Huwag kang magbiro, kumain ka na habang mainit. Sandali, yakap muna bilang pabuya sa tanghalian. May gagawin pa ako sa hapon sa paaralan. Sige, mag-ingat ka sa daan. Tawagan mo ako pag-uwi. Alam ko. Paalam. Lumitaw na ang target, bilisan ninyo, huwag ninyong palpakin.
Hindi tama, hindi magsasawang hindi sumagot ng tawag si Shenyan. Baka may nangyari sa kanya. I-check agad ang lahat ng CCA malapit sa kumpanya. Lumabas akong investigahan. Ang mga dalawang Shenyan pagkatapos niyang umalis. Fuyane, hindi Montag ba siya mahal? Kaya hayaan mong subukan mo ang pakiramdam ng mawala siya. Nakuha ko na siya, sundin ang plano. Huwag mo akong bigin. Ano ang nangyari? Yung Chen, magpadala ka agad ng tao para hanapin ang asawa ko. Pinahilaan kung nangyari sa kanya. O, ayusin ko agad. Kailangan bang palawakin ang paghahanap? Tutukan ng investigasyon kay Wenking, tingnan kung may. Ano mang kakaibang galaw, kailangang malaman ng lahat. Pinaghihinalaan mo na si Wenking ang may kagagawan? Kumilos agad, hindi dapat mangyari ang anuman kay Shenyan. Kailangan natin siyang mahanap agad. Yanhe, may nangyari ba kay Yan? Dapat mong siyang ligtas na ibalik. Huwag kang mag-alala Lola, asawa ko si Shenyan. Hindi ko siya pahihintulutang masaktan. Huwag kang kumawala, walang tutulong sa iyo dito. Ikaw, Bakit hindi ako? Kung hindi dahil sa iyo, ako na sana ang kasama ni Fuyanhe. Sabihin Montag. Kung mawala ka, ano kaya ang gagawin niya? Babalik kaya siya sa akin? Babalik na naman sa dati ang lahat. nababaliw ka na. Hindi ka mahal ni Fuyanhe. Kahit wala ako, hindi ka pa rin niya pipiliin. Tumigil ka. Bakit ikaw ang nakakuha sa kanya? Bakit? Basta't mawawala ka na lang. Siguradong babalik siya sa akin. Mali ka. Hindi mo makokontrol si Fuyanhe. Kahit patayin mo ako, hindi ka rin niya palalampasin. Ganun ba? Subukan natin. Ikaw ang umayaw kay Fuyanhe noon. Anong karapatan mong sisihin ang iba? Sa estado mo. Kahit sino naman pwede mo makuha. Bakit? Kay Fuyanhe ka talaga nagpupumilit. Tumigil ka. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko kailangan ng awa mo, lalong hindi ng peking pagmamahal mo. Kapag ganyan ka, lalo kong naisip na tinatawanan mo ako. Wenking, kumalma ka. Anong ginagawa mo sa gasolina? Nababaliw ka na. Ano kaya kung tatawagan ko siya ngayon? Papuntahin si Fuyanhe. Pupunta kaya siya? Magiging huling. Panghihinayang kaya siya sa buhay niya? Fuyane. Kung gusto mong iligtas si Shenyan, mag-isa kang pumunta sa akin. Tandaan, huwag kang magsasama ng kahit sino. Kung hindi. Pananagutan mo ang mangyayari. Fuyanhe, huwag kang pumunta. Nababaliw na si Wenking. Wenking, bitawan mo na yan. Lalong lalala ang sitwasyon kapag ganito. Bitawan? Hindi pwede. Akala mo ba bibigyan ko kayo ng pagkakataon? Kahit mamatay ako. Isasama ko ang isa sa inyo. Nakalok na ang lokasyon. NASA. Lumang farmhouse sa labas ng bayan si Shenyan. Nakadeploy na kami sa labas. Pero kailangan mo pumasok ng mag-isa. Ayon kay Wenking. Kung hindi, mapanganib si Shenyan. Nakuha ko na. Manatili kayo sa labas. Tandaan, walang dapat kumilos ng walang utos. Naiintindihan. Pero sobrang unstable ngayon ng emotions ni Wenking. Kailangan mong maging maingat. Hintayin Montag. Pagdating niya, tapusin natin ang lahat. Wala sa inyo ang makakatakas. Huwag kang pupunta. Bakit iniisip mo pa rin siya? Nakakatawa. Pigilan mo, Yanhe, nandito na ako. Hindi ko inaasahang darating ka agad. Nakakatuwa naman. Pakawalan mo si Shenyan lahat ng ito. Hindi ko na ito pag-uusapan. Fuyane, mahal na mahal kita. Pero ayaw mo akong pakasalan. Bakit? Ano bang kulang sa akin kumpara sa kanya? Wenking, ano man ang gusto mo ay ibibigay ko. Basta pakawalan mo lang siya. Siege. Lumuhod ka sa harap ko.
Lumuhod ka at makiusap sa akin. CJ. Luluhod ako, huwag mo siyang saktan. Huwag kang luluhod, hindi siya karapat-dapat. Fuyanhe, hindi ko inakalang darating ka sa ganito. Pero hindi pa ito sapat. Gusto kong makita kang masaya, hanggang sa ako ay masyahan. Huwag mong sasaktan ang sarili mo dahil sa akin. Pakiusap. Huwag mong sasaktan ang sarili mo. Huwag, Fuyanhe. Huli na ang lahat. Ngayon, Mamatay tayong magkasama. Tumakbo. Diyos ko, napaka-unfair Montag. ako ang unang nakakilala kay Fuyanhe. Bakit siya ang nanguna? Bakit? Tumakbo. Huwag lilingon. Nanay, Yan, nagising ka na. 3 araw ka nang walang malay. Muntik mo nang ikamatay ang nanay mo sa takot. nanay. Ano ang nangyari sa akin? Maraming usok ang pumasok sa iyo, buti na lang naagapan. Kung hindi, ikaw at ang sanggol mo ay hindi na masasagip. Anak, nasaan si Yanhe? Saan si Yanhe pumunta? Nanay, bakit hindi si Yanhe umuwi? Ikaw, huwag kang mag-alala. Sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga. Huwag masyadong mag-alala. Nanay, sabihin mo sa akin kung saan si Yanhe pumunta, nanay. Nanay, magsalita ka. Lola, Si Yanhe. CJ. Luluhod ako, pakiusap huwag mo siyang saktan. Alice. Huwag lumingon. hindi niya ako pwedeng iwan mag-isa. Tiyak na walang mangyayari sa kanya. Pupunta ako para hanapin siya. Yan, Sandali, Yan. Yanhe, ikaw talaga. Yan. Tara na, ihahatid ka ng nanay mo para ikasal. Nanay, kayo. Hindi pa namin nasasabi ang lahat. Tumakbo ka na agad. Bilisan Montag, hinihintay ka ni Yanhe. Yan, ang hiling ng nanay mo. Sana'y maging masaya ka. Ganyan. Akala ko dati ang mawala ka ay tadhana ko. Ngunit sa gitna ng apoy, doon ko naintindihan. Ikaw ang tanging dahilan kong mabuhay. Kaya narito ako, gusto kong itanong sa'yo. Pakakasalan mo ba ako?